Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng kaunting kaalamang legal. Okay, kamusta na po kayo? Yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel, sana po ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs. Okay, kung nagustuhan niyo po itong aking magiging itong aking panibagong ngayon topic vlog, ay paki-like ninyo ay yung mga bagong nanonood dito sa aking channel, pa-subscribe at pa-share. Ayan, okay. Okay, so ngayon meron tayong panibagong topic. Ito ay actually hindi naman to bagong-bago, kundi ito ay mga follow-up topics. Follow-up topic na para ma-refresh tayo doon sa mga previous topics na discuss ko na. Ito kasi ay tungkol sa bilihan ng lupa. Ano ba yung mga karaniwang pagkakamali natin sa pag tayo bibili ng lupa, nakakalimutan na gawin o kaya ay hindi alam na gawin, kaya ang nangyayari ay nagkakaproblema sa uli. Okay, so yan, pag-usapan po natin yan, mga karaniwang pagkakamali sa pagbili ng lupa. Okay, una-una, dapat pagbibili tayo ng lupa, siyempre pag pinakita na sa atin ng titulo, may tax declaration, mas safe na ang buyer ay mag-exercise ng caution, mag-exercise ng diligence sa pamamagitan ng pag-secure muna ng certified true copy ng title sa Register of Deeds. Kuha tayo ng kopya ng title sa Register of Deeds kung saan yung kinasasakupan ng kung saan yung Register of Deeds yung sumasakop sa lupa. And then kuha rin tayo ng kung makahingi tayo ng authorization sa may-ari, sa seller ng authorization to secure an updated tax declaration ng lupa. Mahalaga po yan. Marami tayong information na makukuha dyan. Doon sa title, sa RD, kung may sanla, kung mayroong mga adverse claim, kung may mga naghahabol, makikita natin yon sa titulo na nakatatak sa titulo ng lupa. Yun namang tax deck sa assessor, makikita natin, malalaman pati natin kung updated yung amilya, yung bayad sa amilya, yung real property tax na tinatawag. Malalaman natin kung updated. Okay. So, yan number 1. Ngayon, marami pang iba. Checkin natin yung possession of the property kung merong nakapwesto. Dapat, siyempre, pag ibinenta sa atin ng lupa, dapat walang nakapwesto. Malinis. Kumbaga, ready to be occupied. Pwedeng pabakuran agad kung walang bakod. Walang naka-occupy. Okay. Ngayon, sa bilihan ng lupa, hindi pwedeng kapirasong papel lang ibibigay sa iyo. Tapos, ayan yung titulo. O ayan na. Halimbawa, kamag-anak ang nagbenta o kaya hindi malayong kamag-anak, kapatid o kaya tsuhin. O ayan, ibinigay na sa iyo titulo. O ito ang binibigay ko sa iyo ang lupang yan. O binibili mo. O ito ang aking pirma. Tapos na. Hindi yun pwede. Kailangan, kung ibibigay sa inyo yung titulo, binigay mo yung pera. O edi dapat meron kayong deed of absolute sale. Na yun ay hinihahanda sa opisina ng isang abogado at notaryo publiko. O deed of sale. Gagawan din kayo ng acknowledgement receipt noon. Parang yun ang resibo ng bentahan ng lupa. At plus, kung kailangan ng special power of attorney, sa maglalakad naman sa transfer of title papunta sa bumili sa pangalan ng buyer. Okay. Basta tanda natin, hindi pwedeng kaprasong papel lang
Hindi pwedeng bigay lang ng titulo, tapos na, o sa'yo na yung lupa yan, ito na yung titulo. Hindi po yun pwede, hindi mapapalipat ang titulo o ang pangalan ng titulo sa pangalan ninyo, sa pangalan ng buyer. Kung hindi, yung gagawa ng deed of sale ng abogado at ito'y notaryado. Okay. Dapat susunod, dapat makausap natin ang seller ng lupa o may-ari o kaya yung registered owners sa title ng lupa na ibinebenta niya talaga ang lupa o covered by the title. Oo, dapat malaman natin yon, makilala natin kung sino talaga ang nagbebenta. Ngayon kung ang nagbebenta sa atin ay ahente, broker, maaaring may special power of attorney, kahit ganun pa man, ang nire-recommenda ko ay dapat makita talaga ang seller. Maliban lang, ang problema niyan kung nasa abroad ang seller. Ngayon, kung nasa abroad ang seller, dapat may special power of attorney na galing din sa abroad. Ang tawag ngayon ay through apostille. May apostille na. May proseso ng paggawa ng special power of attorney sa abroad. Okay, dati yung tinatawag na red ribbon yung sa consular office, pero ngayon ay hindi na ganon. Iba na. Yung apostille sa Secretary of State na ng bansa. Okay. Ngayon, kahit nga naka-SPA o naka-SPA ang broker, ang agent, dapat makausap man lang natin ang seller para sigurado tayo. Ngayon, kung installment ang bilihan ng lupa, kung installment, dapat yung nangongolekta sa inyo ay dapat yung authorized ng seller, ng owner ng lupa. Dapat siya ay merong authorization o merong special power of attorney na ibinigay ng may-ari ng lupa para siya ang mongolekta, halimbawa ng monthly amortization o payment ninyo para sa binibili nyong lupa. Halimbawa, may kasamang bahay na, lupa't bahay na. So, tandaan po natin yan, maraming nagiging biktima dyan, nagbabayad na lang kung kanino nang hindi natin alam, walang authorization o walang special power of attorney. Di bali sana kung nandun yung may-ari, pagkatapos sasabihin sa inyo, dito ka magbabayad, wala nang iba kundi dito lang sa aking caretaker. Pero kahit ganun pa man, mas maganda sana kung merong nakasulat na dokumento na yung may-ari, ina-assign niya yung caretaker o yung agent na siyang mangolekta ng payment, monthly amortization para sa bayad sa lupa't bahay. Opo, tandaan po natin yan. Kung may collector, dapat authorized. Ngayon, kung makabili ng lupa, dapat talaga mailipat agad ang titulo sa pangalan ng buyer. Mahalaga yon. Sapagkat kasi pag pinatagal natin, unang-una, yung deed of sale, pag yan ay tumagal, kasi yung notaryo, within 1 month kasi, dapat mabayaran yung capital gains tax kasi pag hindi, after 1 month, magpe-penalty na. Ngayon, yung documentary stamp tax naman, every 5th of the month. Ang cut-off nun, dapat mabayaran mo yun bago mag 5th of the succeeding month yun. Halimbawa, binili mo ngayon, halimbawa ngayon ay May. Ngayong araw na to, ngayon ay May 11. O dapat mabayaran mo hanggang June 5, bago mag June 5 man lang, yung documentary stamp tax.
Pero usually yun, yung capital gains tax, saka yung documentary stamp tax, sabay nang binabayaran yan eh. Sabay na, para hindi na matrabaho isang babayaran sa bangko. Pag pinakompute mo naman yun, sabay yun eh. Pag pinakompute yan sa BIR, bibigyan ka ng BIR niya ng magkasamang computation. The capital gains tax at documentary stamp tax. Okay. Okay. Ngayon, sumunod, sa bilya ng lupa, dapat yung kaliwaan ng ano ibig sabihin? Babayad ng purchase money, tapos pirmahan ng dokumento. Ganito ang procedure usually na ako sa experience ko sa aking office, ganito ang ginagawa namin eh. Dito sa office ko, ipe-prepare lahat ng document. Nandiyan ang party, seller at buyer. May higpit ang notary ngayon, kailangan nandiyan ang seller at buyer. Luma na yung panahon na na dinadala lang ang dokumento sa sa notaryo publiko. Hindi na po yan ganyan. Ngayon, yan ay pinagbabawal na. Gusto ang batas ay nagsasabi na dapat physical presence ang seller at buyer sa harap ng abogado, gagawin ng dokumento, deed of sale, notary after the signatures of the seller and the buyer, syempre ang notaryo publiko rin. Ngayon, pag natapos yung dokumento na yan, syempre, kung halimbawa million ang bentahan, let's say 5 million, hindi naman dala-dala sa office ko yung 5 million. So, ang susunod na step ay pupunta sa bangko. Doon i-withdraw. At kung may account din yung buyer o yung seller, ipapasok lang sa account ng seller yung bayad. Okay, ganun ang most probably mangyari. O kaya, di sa bangko i-withdraw yung 5 million. Kung mag-o-open ng account yung seller, pwede rin naman. Para hindi niya dala-dala yung 5 million o kung ilang million man, no? At pagkatapos nun, sa kanya isusurrender sa buyer niya yung title, yung deed of sale na notaryado na, at yung acknowledgement receipt, yung iba pang dokumento. So, kaliwaan ang tawag doon. Safe yun. Huwag kayong papayag na nagbayad ka na ng pera, bayad ka na ng payment mo, pagkatapos ay sasabihin sa iyo ng seller ay sa 1 linggo na tayong magpunta sa abogado. Hindi yun. Bibigyan mo na kita ng kaprasong papel na binayaran mo ako. Hindi yun magandang practice. Dapat upon payment ng purchase price, pirmahan na ng deed of sale, acknowledgement receipt, special power of attorney. Okay. So yan, dapat yan ay matandaan natin. Marami pang ibang mga yung mga pangkaraniwan na pagkakamali na hindi nagagawa ng mga buyers ng lupa. Okay, ito pa. Yun nga, dapat ang dokumento ay notaryado. Kapag hindi notaryado ang mga documents, hindi may lilipat ng buyer sa pangalan niya ang lupa. Ang titulo ng lupa. Hindi may lilipat. Valid ang transaksyon, pero unenforceable ang tawag Hindi ma-enforced dahil una-una, mali ang dokumento, hindi yun ang dokumentong required ng batas. Kaya hindi mailipat ang titulo sa pangalan ng buyer. Okay. Okay, ito. Panghuli. Naalala ko rin. Kapag bibili ng lupa, lalo na yung mga nasa abroad, mga kababayan nating OFW, huwag niyong ipangalan sa inyong, kung talagang ang intention niyo ay para sa inyong lupa, huwag niyong ipangalan sa
nanay nyo, o sa tatay nyo, o sa kapatid nyo. Tapos kasi may usapan na lang, parang usapan nyo na lang, o ipapangalan nyo ko sa inyo ito, pero talagang sa akin yan. Later on, marami na akong karanasan dito sa aking office na hindi nagkakaintindihan. Ang magkakapatid, ang mga magulang, pagdating ng araw, kawawa yung OFW na nagpundar ng lupa't bahay, pero pinatituluhan niya sa iba. Pinatituluhan sa kapatid o sa mga magulang ay hindi niya makuha ngayon. Ano bang ibig ko sabihin? Bakit nangyayari yun? Halimbawa, nakapangalan sa mga magulang, nanay at tatay, father, mother, ganyan. Ang titulo, namatay na pareho. Hindi naman alam ng mga kapatid na pinangalan lang sa tatay at nanay nila. Ngayon, i-claim ngayon ng magke-claim sila. Hindi, pag-aari ito ng nanay at tatay natin, hati-hati tayo rito. Kawawa ngayon yung talagang bumili. Kawawa. Dahil kailangan pa niyang patunayan sa korte na talagang siya ang bumili. At yun ang intensyon, na ipinangalan lang ang lupa at bahay sa mga magulang. Okay. Okay, yan po yung mga ilang pangkaraniwang pagkakamali ng ating mga kababayan sa pagbili ng lupa. Okay, sana po ay mayroon kayong nakuha kahit konti. Magagamit niyo yan later on, lalo na yung ating mga kababayan nasa abroad na gustong, syempre yung iba, kahit mga OFW, kahit yung mga ibang citizenship na, yung mga nasa abroad na gusto rin syempre magkaroon pa ng babalikan dito sa Philippines. Hindi naman lahat ay doon na talaga permanente, gusto pabalik-balik ng Philippines. Mag-ingat tayo. Huwag nating i-commit itong mga pangkaraniwang pagkakamali ng bumibili ng lupa. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much.